Hi guys! It's another beautiful morning here in Daegu, no? Ang lamig na ng panahon, hindi siya ganito dati kapag umaga, medyo mainit pa. Ngayon autumn na talaga, kahit umaga malamig na siya. And today, i-explore natin yung Daegu, no? Binigyan ako ni Kim ng itinerary. Ang bait ni Kim, no? As in like, although nung nakilala ko pa naman siya sa Japan, mabait na talaga si Kim. Pero nung dito na ako sa kanila, sa hometown niya kasi yung Daegu, doon ko talaga napatunay na ang bait niya talagang tao, no? Parang hindi ko nga deserve yung kabaitan niya. Kasi hindi kasi siya makakasama ngayon kasi syempre may work or may ayusin kasi nila yung parang may bagong bahay doon na binili yung mama niya, medyo malayo sa Daegu. Aayusin nila, magpipintura sila, ayusin nila yung mga gamit ganyan. Sabi niya hindi siya makakasama. Sabi ko okay lang kasi yung kagabi pa lang na sinamahan niya ako dito, like kahit galing pa siyang trabaho, na-appreciate ko na yun. Tapos sabi niya, sige, if you don't mind, bibigyan kita ng parang things to do. Akala ko magsasuggest lang naman siya ng parang ito yung mga things to do. Gumawa siya ng itinerary, guys, na parang may mga ano pa nga doon, 9 to 10 a.m. wake up, tapos 11 lunch. Ito yung mga possible na pwede mong kainan. Tapos may mga link. May link pa siyang ginawa. Sabi, na-appreciate ko talaga si Kim. Sabi ko nga, grabe hindi ko deserve yung kabaitan mo. Parang sabihin mo lang sa akin kung pupunta ka ng Pilipinas, like, kailangan kong masuklian yung kabaitan niya. Kasi super bait talaga kahit ganun kumakain kami dito. Siyempre nahihiya ako kasi ako yung nagko-content. So sabi ko, ako na magbabayad kasi ako yung nagko-content. Hindi talaga siya pumapayag, guys. Kahit anong pilit ko, hindi siya pumapayag. So ang ginagawa ko minsan, kasi nahihiyan ako parang sa lahat ng food. Alam nga naman siya nagbabayad lahat, di ba? Pag feeling ko matatapos na kami kumain, nauuna na ako, pumupunta na ako dun sa may cashier na ako magbabayad na ako. Kasi parang hindi siya talaga papayag. Ang bait, sobrang bait. Parang feeling ko tuloy sa lahat ng mga Korean na nakilala ko, siya na yung top 1 na pinakamabait, no? Bait ni Kim, grabe. Ang swerte ng girlfriend. Ang swerte ng girlfriend ni Kim, no? Sobrang bait na tao. But anyway, so ifa-follow natin yung itinerary na binigay ni Kim sa atin. So magla-lunch muna tayo. So ang binigay niyang itinerary, first is magla-lunch. Kasi sabi ko late na ako nagigising. So ang una is lunch. Tapos may binigay siyang mga options for lunch. And then, second, sabi niya, itry mo yung parang Hanok style na Starbucks. Meron daw dito Starbucks na parang Hanok. Maganda daw yung ambience, ganyan. And then, third, itry ko daw yung observatory dun sa Apsan Mountain. Meron dito magandang observatory na overlooking sa Daegu. And then, fourth, mag-chill daw ako dun sa Susong Lake. Super famous daw yung Susong Lake. Especially daw during the cherry blossom kasi maganda sana yung mga puno dun. Pero even though hindi siya cherry blossom, maganda pa rin daw dun sa may Susong Lake. So, yun yung ating itinerary for today. Sige. I-check ko lang yung location ng unang food or restaurant na nirecommend niya. Dalawa yung nirecommend niyang for lunch. Mamili na lang daw ako. So, wait lang guys ha. Maglalakad lang tayo pamuntang Dongdaegu Station. Ito yung Daegu, guys. Ayan guys, yung sikat na mall dito sa Korea. Akala ko Shinsegae. Sabi ni Kim, Shinsegae. Shinsegae pala yung pronunciation ng mall. So sikat siya, no? Ito yung Dongdaegu Station. Pupunta tayo sa may train station. Nasa left yata yun kasi parang sumakay na kami ni Kim dyan kagabi. Ang cute din ng Daegu, guys. Sabi ko nga kila Kim, feeling ko ang Daegu para siyang Seoul kasi super city na city. Pero lesser people, no? Parang feeling ko yung mga nakikita ko sa paligid, parang Seoul yung vibe. Pero lesser people. Although sabi nila, Seoul is parang 3 or 4 times bigger than Daegu in terms of population, in terms of economic growth, parang ganun. So, Seoul pa rin talaga yung number 1 dito sa Korea, no? Or sa South Korea, yes. Ayan, ang lawak. Tsaka ang lawak ng mga train station or dito lang sa Dongdaegu kasi ito yung parang main, no? Ito yung parang main na station dito sa Daegu. Dongdaegu. So, ganyan siya guys, no? KTX, ayan, yun yung hinahanap kong word sa Korean train na papuntang Seoul. KTX, parang bullet train kapag paakyat KTX kung uuwi ka na sa Seoul. Pagbababa, ito yung mga subway nila. Ito yung parang mga city subways. So, yan, dito tayo sa baba. Pero kung uuwi na tayo sa Seoul, dito tayo sa taas. Let's go. Dongdaegu Station. So guys, dito sa Daegu, meron silang tatlong subway lines na yung green, yung yellow, tsaka orange.
Nandito tayo ngayon sa Dongdaedo Station. Ito yung parang main station dito sa Daegu, no? Dongdaedo. Tapos ang nirecommend ni Kim na kakainan nandito sa Jongangno. Jongangno. So, 1, 2, 3. 4 stops away lang naman. Ah, okay. Madali lang yung train station nila. Parang Taiwan lang. Di ba sa Taiwan may green, blue, tsaka red. Sa Daegu naman may green, yellow, and orange. Malapit lang pala. Dito lang, oh. Tapos, let's see mamaya kung paano tayo makakapunta. Tapos may mga arrow. Ito daw is dito. Ayan, di ba? Madali lang yung subway nila. So, pasok tayo. Malapit ko na maubos yung aking T-money. Pero, imagine, sa Seoul pa to, nagpaload ako ng 50,000 won or 2,500, gano'n, no? 2,000 lang, 50,000. 2,000 lang pala, 2,000 pesos. Tapos nagamit ko na siya ng ilang days na ako dito, 17 no. 17 days, 2,000 pesos, 'di ba? Ang tipid lang. Matipid lang ba or what? Oo, kasi nagbabas naman ako. 'Di ba? Hindi ko na-expect na ganun lang siya kamura. Ah, ang orange is line number 1. Guys, ang luwag nung ano nila, no? Ng waiting area. Ito yung Dongdaedo Station, line number 1, guys. Hindi masyadong kita pero ayun naman siya. Basta ayan, nandyan tayo, tas 4 stops away lang tayo. Let's go. Okay guys, so dumating na tayo dito sa Junangno Station pala. Akala ko Jungangno, pero nung ina-announce na siya sa train, parang silent G. Junangno Station. So sabi ni Google, mag-exit daw ako sa exit number 1, which I think, ay hindi. Parang lilipat yata yung train, ano yan. Di ata yan exit 1, wait lang. Oh, ay, meron din anti-ants. Ang bango naman nun. Ano yung mabango? Ang bango nito guys, may bakery dito. Ang bango ng bakery na to. Exit number 1. Where's the exit number 1? Ah, parang dito rin kami dumaan ni Kim kagabi, yung parang may underground. Ito rin yun, no? Dito rin pala yun. Siguro yung mga nire-recommend niya na restaurant sa akin, yung mga hindi namin nakainin kagabi. Kasi super busog na kami. Sabi ko, okay lang, tama na, dami na natin nakain. So parang nire-recommend niya ngayon siguro yung mga gusto niyang ipakain kahapon na hindi namin nakainan. Guys, nandito na tayo sa Junangno area. Di ba makit din yung Daegu? Yan, naka-jacket na yung mga tao guys kasi lumalamig na talaga siya. Oh no? Start na yung autumn, fall season, pero hindi pa nag-yellow yung mga dahon. Baka naman kasi hindi talaga nag-yellow yan. Baka green lang yan. Baka hindi yan kasama sa mga nag-yellow. Ah, ito na! Ito yung recommend ni Kim, guys. This is Kim's recommendation. Ayan, mag-try daw ako ng mga Vietnamese. Vietnamese cuisine pala to. Pero yun yung pinapatry niya sa akin. Sige, try natin to. Ayan, ang ganda, di ba? Cutie lang siya. Parang Japanese style. Pero Vietnamese cuisine daw siya, guys. Tapos nasa area lang siya na ganito. Di ba? Makit din yung Daegu. Taray. Makit din yung city nila. Tara, order na tayo. Ano kaya? Wala siyang sinabi kung anong kakainin ko. Basta yung restaurant lang. Oh my gosh. Yun lang. Walang English, guys. Wala. Walang English. Girl, walang English. Ano ba to? Ay, yan. May English naman. Noodle. Appetizer. Hala. Naka-noodle lang siya pero tignan na lang natin yung pangalan nito. Ano bang? Ay, parang ito yung masarap. Rice noodle pho with beef brisket and tenderloin. Lean beef loin. Tendons. Gusto mo ito na para lahat? Na ganito yung itsura ng letter. Excuse me, can you help this one? Where is that there? That one? Okay, 감사합니다. 감사합니다. Oh, is it two now? Maybe that one. Where is the okay? cut. Yes. cut. Here. Okay na? 감사합니다. 감사합니다. Ayan guys. Walang English translation so. Oh. Yes. Ayan guys, parang siyang Japanese style na kainan, no? Sundan may nagluluto sa harap mo. Ayan.
So, okay, nagbigay lang sila ng, ano ba ito, parang appetizer or something. And tea while waiting for your food. So guys, ito na siya. Nahiya ako mag-vlog kasi maraming tao. But yeah, super laki ng serving. So pinili ko yung parang beef na merong iba-ibang klase ng beef. Yung parang hinimay na beef, yung parang bony na beef, and then yung parang buo na beef. Hindi ko lang alam kung ano mga tawag sa kanila, pero ayan, maraming klase ng beef. Parang it's a Vietnamese style. So dito, merong, you can get this, chopsticks and spoon. Meron na rin tissue dito. Naririnig niyo ba ako? Nahiya ako magsalita, but super ano lang, demure lang tayo. Very demure and very cutesy and very mindful. Dahil daming tao sa paligid. Check natin yung sabaw. Ay, bawal yata yun. Masarap. Ay, sarap. Mati, yung sarap. Pakita ko sa inyo yung pagkain para matakam kayo. Mati, yung sarap ng yung pho. Di ba ang pho is Vietnamese food? Pero parang with a Korean touch. Parang nilagyan nila ng Korean flavor. Ang sarap. Parang sa sabaw pa lang ito yung pinakamasarap na pho na natikman ko based sa sabaw. Tapos siksik-liglig pa yung mga toppings, so good luck, di ba? Try natin. Sarap ng beef. Meron ding maraming parang toge, bean sprouts. May noodles ba to? Or yun na yung noodles? Yun na yung noodles. Meron pang noodles sa ilalim. Hanggang kailangan ko i-adjust yung camera kasi may uupo sa tabi ko, baka makita siya. So dito lang tayo. Ayan. Natin yung ililink ko sa description box yung name ng restaurant if ever lang mapadpad kayo sa Daegu. Try nyo to guys. Naka-Korean kasi yung name ng restaurant, no? Kaya mahirap sabihin. So, i-ano ko na lang. I-link ko na lang sa description box. No joke guys. Kakaiba, no? Pero yung pinakasarap na pho na natikman ko, nasa Korea. So yun guys, natapos na tayo mag-lunch. Grabe, super sarap nung pho. Yun yung pinakamasarap na pho na natikman ko. Kasi ang dami kasi nung parang may beef na hinimay, may buong beef, tapos parang beef tenderloin ba yung tao? Di ko alam, yung parang medyo fatty beef na bony beef, gano'n. Ano ba tawag sa gano'n? Parang litid, gano'n. Masarap, no? Pero super laki ng servings. Parang feeling ko good for 2. Pero for 1 lang siya kasi lahat sila, bawat isa may isang ganong kalaking order. Pero, di ko na siya super naubos. Kasi sobrang, ang laki ng serving. Pero, yan. Ang next itinerary natin is Starbucks, yung parang Hanok Starbucks na nire-recommend ni Ans. Yung Hanok Starbucks na nire-recommend ni Kim, no? Pero I decided na maglakad-lakad muna sa area kasi ang ganda rin ng area, guys. Oh. 'Di ba? Very cutesy yung area. Very mindful. Very demure. No? Ang cute din ng Daegu. Ayan. Ayan, may mga cutie din na mga shops dito. No? Ay, may Starbucks din dyan. Pero di tayo dyan. So dito na malapit. Okay guys, so yung Starbucks pala na nire-recommend ni Kim, walking distance lang from kung saan ako nag-lunch. Pero ayoko munang kumain kasi kakain ko lang, so lakad-lakad muna tayo. Tapos, na-realize ko mag-olive young muna ako. Kasi yung mga olive young dito sa Korea guys, pwede kang mag-try me. Pwede mo siya i-try. Tapos wala na kasi akong skincare. Naubusan kasi ako ng, ano tawag sa pang-ano sa araw?
sunblock. Parang yung sunstick ko, naubos na yung sunstick ko. Wala ako masyadong ano sa mukha ngayon kasi parang ano na ako, nangingitim na ako. So, ayun, may olive young guys. Magta-try me lang ako. Hindi na ako mag-video para hindi masyadong halata. Or try ko lang ito, olive young. Olive young. Pag mag-video kasi ako masyadong halata na nagta-try ako, parang paano lang sana ako pa-demure lang. Try natin lang. Ayun, di ba, syempre, of course, meron pang girls section, lipstick and all that. Pero syempre, doon tayo sa men's section. Ayan. Dapat maging ganito tayo ka-fresh. Ito, fish gel. Skin stability. Ito siya. Fish gel. Magkano to? 27. For dry and oily. Ay, perfect to sa akin. No? For dry and oily skin. Calming cream. Try me. Pogi kasi yung model, so baka ano. Pero may nakasulat naman na try me. Try me. So we can try it. Paano ba? Ano nangyayari ba guys? Hala, ba't gumagano? May nangyayari ba? Tayo sure. Parang gusto kong bilhin. Ano lang naman siya, 27,900. So, 1,000, no? 1,100. Mahal pala. Mahal pala. 1,000 pesos, pero baka naman nakaka-fresh. Hindi ko alam guys, parang wala namang nangyari. Skin lotion for face and body. Meron din silang skin lotion. I-try na natin lahat kasi. Ala? Liquid pala yun. Sorry. Parang wala masyadong amoy. Gusto ko yung parang bumabango ako yun. Balance for Men. Ito po. Sika Balance for Men. Lagi siyang for dry and oily skin. Ito may ano pa. Hypoallergenic. Ano ba yung hypoallergenic? Lagi ko naririnig yung hypoallergenic. Pero hindi ko alam kung ano siya. Baka makatapon ako. Ito mayroong Daily Moisture for Men. Lalo ngayon na parang autumn na, lumalamig na. Nagda-dry na ngayon labi ko ng konti. Tsaka yung dito ko. Medyo dry na yung dito ko sa may bibig. Lagyan natin para hindi siya mag-dry. Maganda ba? Hindi ako sure. Ang pangit na ng skin ko kasi lagi ako naaarawan. Dapat na nating i-restore, rejuvenate, and restore the skin that is not giving anymore. Bili ba tayo? Guys, pati yung parang lipstick for men. Ayan, for men lipstick. Meron silang try me. So, paano yun? Para pag-try na yun ng iba, no? Paano kayo nag-lips to lips? Pero okay lang kung opa, no? Baka opa. Sige, try natin to. Charot. Ayan guys, dito pala sa Daegu, meron din sila parang busy area. Ito. Parang Hongdae siguro nila to, no? Ano, maraming mga bata rin. Cafes, shops, kung ano-ano lang. Sige, lakad-lakad tayo para ma-explore natin yung area na to. Gusto niyo pumasok sa mga shops dito guys para malaman natin presyo ng kanilang mga damit. Yan, 2,000 pesos din ito guys. Pero ang taray ng outfit ni ate, oh. Pakak, dapat ganyan yung hawak sa bag. Ay, taray. Autumn is coming on 59, so 1,500. Mga 6,000 pesos ito. Mga 1,200 pesos. Paano ako nag-convert ngayon sa Korea? Ang ginagawa ko, tanggalin ko yung dalawang zero. So, 299. Gawin mo na lang 300, tapos times 4. 300 times 4, 1,200 pesos. Ito. 599. Tanggalin mo yung dalawang zero. 599. 600 na lang yan. So, 2,400. Pansin ko sa mga tao dito sa Daegu, mas less oversized shirts yung so, di ba sa Seoul kasi parang halos lahat ng tao naka-oversized shirts. Busan ba? Medyo din. Sa Gyeongju, Daegu, yung parang mga hindi super city. Ay, city din to eh. Pero mas less oversized yung mga tao. Parang normal size yung mga shirts nila. Which, natutuwa naman ako kasi parang nasa Pilipinas lang tayo. Yan guys. Hindi ko alam kung nasang area na ako, pero yeah. Yan. Punta na ba tayo sa Starbucks? Anong oras na ba? 2? Pwede naman. Ay, parang Hongdae talaga. Parang Hongdae, meron silang gaming area na ganyan. Parang Hongdae. So, tingnan niyo, puro mga bata yung tao dito, no? Ang Hongdae ng Daegu.
So yun guys, sa di kalayuan lang din sa kinainan natin ng lunch, naglalakad lang ako ng konti. Tapos nandito na yung nire-recommend ni Kim na Hanok style na Starbucks. So, ang cute. Kung titignan mo siya, parang Hanok nga lang siya, oh. Oh, Hanok lang siya, pero pagbasahin mo, charan! Starbucks pala. Ang cute, no? Picturean ko lang kasi nakakita na ko. Wait lang. Ayan guys, selfie tayo sa Hanok style Starbucks. Tara, pasok tayo guys. Yan na guys, pasok tayo sa loob ng Hanok style Starbucks. Ang lawak pala niya. So yun guys, merong parang indoor area which is this one. Ang ganda ng interior, in fairness. This is the indoor one. Hala, parang walang space. Tapos merong outdoor one. Ayun, merong outdoor. And then another indoor. But my problem is, parang wala masyadong space. Hanap na lang tayo ng space dyan. Pero ang ganda. Yung tayo sa labas. Hindi ko alam kung anong bibilin natin guys. Ayun ba? Parang may marang maganda doon. Or cheesecake. Chocolate. Mahirap din to. Basque choco cheesecake. Or cloud cheesecake na lang. Cloud cheesecake. So yun guys, nandito lang ako sa gilid kasi parang puno yung Starbucks. Apparently, holiday yata ngayon kaya medyo maraming tao. Though it's a Thursday pa lang. So nandito ako sa labas. Pero okay naman. Okay lang naman kahit ito lang yung upuan ko. Yan. Sa may gilid lang kasi maganda naman yung aking view. Kikita ko yung Hanok. Ayan. Yung Hanok na Starbucks. Di ba ma-cute? Nandito lang tayo. Ito yung in-order ko, yung kanilang barista favorite na parang strawberry chocolate something. And then ito is pumpkin daw. Pumpkin cake or something. Ayan. Parang may 3 layers, no? Pumpkin siguro yung sa taas, cream yung sa gilid, tapos cheesecake yung sa parang base. Ayun lang, wala akong lagayan ng aking pagkain. Kaya tiis ganda lang tayo dito. So guys, this barista drink is parang strawberry na may chocolate na. Strawberry and chocolate. Paano ko ba siya, hindi ko alam kung paano ko siya iahambing or anong pagkain yung iahambing ko sa kanya. Di ba mayroong mga chocolate na ang flavor is strawberry and chocolate? Ganun yung lasa niya. Try naman natin itong pumpkin. Ay, dalawa yung binigay na tinidor. Oh. Dalawa yung tinidor guys. So, ina-assume nila na may kasama ako. Wait lang. Medyo na-offend po ako sa mga gesture nyo. Paano sila nag-assume na may kasama ako? Mag-isa naman ako. Umorder. Tignan natin. So, meron siyang, ay, ang hirap kainin. Wait lang. Ate, para naman akong kawawa dito sa, pwesto. Wala kasing mesa eh, no? So, meron siyang 3 layers. Top is the pumpkin. Ay, cheesecake din ba yung sa, gitna? Tapos yung bottom, alam ko, cheesecake. Tapos meron pang element of, ano ba yan? Ito, oh. May ganyan-ganyan. Try natin. Wow. Kumbaga, itong layer yung parang softest. Ayan, di ba yung texture niya soft? Ito, softer. Ito, soft. Yung pinakababa yung, kumbaga siya yung pinakamatigas. Less matigas. Ito is soft. Parang yung pumpkin, parang cream. Pumpkin cream. Sarap. Yung gitna is parang cheesecake. Kasi pinakadulo. Another cheesecake. Magkaibang cheesecake, pero ang sarap ng combination. Pag igagano mo siyang tatlo, tas 3 texture. Soft, softer, softest. Galing. Ay, nahulog na. Cheers guys, kayo naman. Kain. Ay, nahulog pa. Titignan tuloy ako ng mga tao na nahulog yung pagkain. Wow. I love. Look at the view.
Lumalamig din yung panahon guys, mga ano yata ngayon, 17, ganun, 17, 18 or 16 degrees. Yung siguro half of the people nagja-jacket na. Yung iba nag-t-shirt pa rin, pero alam mong nilalamig, ganun. Kagaya ko. Alam mong nilalamig, t-shirt pa rin. Kumbaga yung Daegu, yung Kalma, Kalma City. Ayun guys, lamig. Kakatapos lang natin dito. Siguro nag-hot dapat ako yan. Hanok style Starbucks. Masarap lang siya guys, mag-chill-chill. No? Parang unique kasi siya, no? Kasi Hanok, tapos Starbucks. May modern touch, pero nakikita mo yung Hanok. Tapos picture-picture. Marami din na may picture dyan, pero wala. Ang lamig. Tapos pupunta pa tayo. Ang next na pupunta natin is Apsan Mountain, which is ang next na pupuntahan natin is Apsan Mountain, which is syempre pag mountain mas malamig kasi mataas, mas mahangin. Diyos ko Lord, akala ko hindi ko aabutan yung autumn, akala ko parang hanggang summer lang ako. So first week na ng October ngayon, biglang naabutan ko yung parang mainit, tapos biglang lumamig, no? Ganun pala yung pagta-transition. Yung pagta-transition ng weather, no, from summer to autumn. Magbabus lang tayo. May nakita kong bus, mga 20 minutes yata yung biyahe papunta doon sa may mountain. Lamig. Meron naman akong maliit, na jacket, manipis na jacket. Yun lang yung jacket na dala ko for this trip. Pag wala, mag-shop. Ay, tsara, hindi ako mag-shopping, guys. Wala tayong ganon. Hiking. Hey guys, so for our next stop today, nandito tayo sa Susong Lake. Which inulan tayo guys. So parang palibot siya dito. Sabi ni Lakim, maganda daw dito during the cherry blossom season or the autumn season. Kasi ayan yung mga trees na yan na nakapalibot sa lake. Maganda daw dito kapag cherry blossom. So if mapapadaan kayo ng bibili ng kape. If mapapadaan kayo ng Korea during the cherry blossom season at gusto nyo ng other spots aside sa mga spots sa Seoul or Busan, you can go here sa Daegu, dito sa may Susong Lake. Maganda daw to during the cherry blossom. Ayan. Taran! Tapos dito sa sa lake na to, meron silang parang pwede ka maglakad ng barefoot. Although ngayon lang kasi umuulan, no? Ayan. So medyo pangit ayan, sakto, may perfect example. Merong dadaan guys. Meron maglalakad ng barefoot. Ayan. Ayan, di ba? Barefoot siya. Kasi meron ditong trail na pwede kang maglakad ng barefoot, paikot-ikot hanggang doon. Naniniwala kasi sila na, which is, I think, scientifically proven naman na ang walking barefoot daw is maraming mga benefits sa katawan. Like, ang alam ko yung parang blood circulation, tas yung sense of balance, and ano pa ba yung mga benefits of walking walking barefooted or walking barefoot? Anong tamang word doon? Walking barefooted? Basta yung walking walang tsinelas or sapatos. Ganon. Marami din silang benefits. So, marami din ako napansin actually dito sa Korea. May mga parks sila dito sa Daegu na may mga naglalakad ng walang sapatos. Akala ko parang trip-trip lang nila sa buhay. Tapos, nung sinesearch ko na siya, meron pala siyang yun pala yung reason. May scientific, may mga health benefits siya. Kaya you can walk barefoot dito if gusto nyo. Ngayon kasi maulan, no, pero lumalaban pa rin si ate. Ginabi na tayo. Ayan guys, ang lakas makabagyo. Burnham Park Yarn. Ayan, meron silang mga itik-itik. Itik ba yan? Or pato? Ayan, tapos iikot-ikot ka dyan. Ay, may pa fountain si Mayor. Oh. Baba nga tayo. Ayan, meron pa fountain dun sa gitna, oh. Ay, dapat yata nandun tayo sa, ayun. Bakit naman tayo inulan, no? Guys, Susong Lake. Sa maulan, nakikita nyo ba? Maulan eh.
Pansin ko dito sa Susong Lake, marami silang mga hotel. No? Especially sa area na to. Ay, hindi nyo kita. Sa likod, maraming hotels, guys. Nilalamig ako kasi umulan. Isa lang yung jacket ko na dala sa trip na to ito. Sinuot ko na nga to kagabi. Kaso ayan lang yung jacket kong dala. Hindi pa siya kakapalan. Kasi feeling ko naman, sabi ko hindi naman ako aabot ng autumn. Kasi first week ng October, akala ko parang hindi pa naman siya autumn. Pero ang lamig na, first week ng October, my gosh. Ay, umulan pa so parang mas nadadagdagan yung lamig. Or siguro dapat mas okay dito mas maaga kasi pag gabi na, medyo madilim na siya ng a little slight or wala nang tao pag gabi. Siguro kasi umuulan. I think kung hindi umuulan, maraming tao dito sa Susong Lake. But since umuulan, wala masyadong people around. Sige, isang ikot lang tayo sa Susong Lake. Siguro babalikan na lang natin to during the cherry blossom, ganon. Para mas maganda yung mga dahon-dahon. And then, punta tayo ng mas maaga. Hindi siya kagaya sa Baguio na parang Burnham Park na medyo maliit lang, di ba? Ito malawak to guys ha. Malawak yung ikutin mo. Kung gusto mo mag-jogging, isang ikot ka lang pagod ka na. Sorry. Malawak siyang lake. Siguro maghanap na lang tayo ng masarap na kakainan, no? Kasi ang lamig ng panahon, maulan. Parang ang sarap kumain ng masarap, no? Ang lamig talaga. Ayan guys, meron ditong parang daanan sa Susong Lake. Sige nga, daanan lang natin. Pero ang lakas ng hampas ng hangin kapag nandito ka sa may gitna ng lake. Ang lamig. Hindi ka kasi prepared. Ginusto mo yan. Autumn na talaga. Sa mga pupunta sa autumn, magbaon kayo ng mas makapal na jacket. Yung ganitong jacket na ganyan, hindi siya masyadong effective. Hindi siya masyadong effective, no? Nilalamig pa rin ako. Pero ito yung gusto mo, di ba? Kasi wala sa Pilipinas. Gusto mo ng malamig. Ayan, binigyan ka ng malamig. Kahit nga si Kim, kagabi nagbike kami ni Kim. Nagbabike kami around the city. Hindi lang ako masyadong nagbablog kasi ang hirap mag-video habang nagbabike, guys. Baka matumba ako. Pero lamig na lamig siya habang nagbabike kami. Sabi niya na hindi niya na-expect na ganun kabilis mag-change yung weather, na biglang lalamig agad. Pero walang tao sa lake. No? Maganda pa naman yung area. Kumbaga may lake dito, tas dito maraming mga coffee shop. Edia, Rock, ano ba yan? Rock and Dough, Starbucks. Basta kung ano-ano mga coffee shop lang sa gilid. Parang ang sarap dito mag-chill-chill kapag hapon, no? Tapos parang, may lake dito. Tapos kape-kape ka dyan, overlooking the lake. Sige, next time guys, no? Kahapon ako dumating sa Daegu, pero parang ngayon lang ako naka-explore talaga. Parang kulang yung one day. Pwede naman kung mabilisan. Pero ako kasi, gusto ko yung slow pace na travel. Yung parang nag-stay talaga ako sa isang lugar. Parang feel ko talaga yung moment dun sa lugar, no? Parang kulang kung one day lang. Marami palang pwedeng puntahan sa Daegu. Ang lamig. Yung hangin pa, hinahangin ako. Ayan, nagkakaroon na ng tao. Ay, ang sweet naman ng tatlong magkakaibigan na yun. Isang payong lang sila. Gusto ko ng ganyang klaseng friendship. Tatlo kayo, isang payong. Diba? It's giving closeness and camaraderie and brotherhood and cooperation. Pati na rin parang love, care, hope, and Ba't ba kailangan maraming adjective? Isang word lang naman yung hinahanap mo, parang naubos mo na yung dictionary. May mga local cafes lang din dyan na. Ayan, Booze Cafe. Ito naman is another cafe. Ang cute ng mga cafe nila. Paul Bassett Cafe. Ayan lang yung Susong Lake. Sayang gabi na tayo nakapunta. So yun guys, di ba dyan yung lake, tapos ito merong coffee shop, Paul Bassett. Sa likod lang ng Paul Bassett na coffee shop. Parang interesting itong tindahan. Ayan Diba, it's giving Vietnam. Charot. Parang Vietnam. So mo dyan tayo kumain. Mag-McDo kaya tayo. Unahin ko na lang yung dessert guys kasi may nakita ako dito habang naglalakad-lakad lang ako dito sa mga restaurant. Maraming restaurant dito sa may Susong Lake, no? Ayan, parang sila, tabi-tabi, puro restaurant. Tapos makita ko Korean dessert. Ayun na sa taas, Korean dessert. Tara, mag-dessert nga muna tayo. Tara pa. Punta tayo sa taas. May nire-recommend pa si Kim sa McDonald's naman, yung sausage wrap. Di ba parang walang wrap sa McDo? Sa KFC lang yung parang merong wrap na
kinakain. Dito sa Korea merong sausage wrap. Pero sabi niya, hindi siya sure kung limited edition lang yon. Pero super sarap daw nung sausage wrap. Pero wala naman ako makita McDonald's na malapit. So, mag-dessert na lang muna tayo, ha? Korean dessert. Ay, bingsu! Ate, nilalamig ka, magbibingsu ka. O sige, gulatin mo yung mga walang bilib sa'yo. Magbingsu ka nitong umuulan at ang lamig-lamig. Go! Pag ito pagsisihan mo, at least, pinalo mo yung nasa puso mo. Charing. Ang weird ng trip. Guys, ito yung bingsu. So basically, puro siya dessert. Pero gusto mo ito. Mango. Bingsu ba to? Ice cream. Para dalawang flavor. Mango and red bean. Parang sila mga mahilig sa melon. Parang aesthetic ito. Prutas. Ito parang sago yata. Char. Ay, blueberry. Parang sago, no? Blueberry pala siya. Ay, may bread din sila. Oh. Ay, meron din ganito. Nagugutom ako. Sige, dito na tayo mag-dinner. Magdi-dinner tayo, tas diretsong dessert. 5.8 lang, oh. Mga ano lang to, 200 something. 220. Tapos na parang carbonara. Ano ba to? Pasta na hindi spaghetti. Meron din silang tteokbokki. Sige, order tayo. So guys, ito yung order ko. Ang dami pala. Diyos ko, calorie overload. Merong bingsu. Merong itong mga parang fish pancake. Tapos meron pang, ano ba yan? Parang French toast na ewan. Puro carbs. Diyos ko Lord. Carbs overload. Guys, kain na lang tayo kasi ang lakas ng ulan eh. Nagpalusot pa tayo, no? Ang lakas kasi ng ulan kaya kumain na lang tayo. Totoo, malakas lang talaga tayo kumain. Ito guys, yung custard na pancake. Pero hindi masyadong mainit, pero ang sarap ha. Hindi lang masyadong mainit, pero masarap. Ang sarap ng custard niya. Crunchy from the outside. Tapos medyo malambot yung inside. Plus yung custard, sarap. Try naman natin ito parang French toast. Looking at it parang, pwedeng tikman ko muna para malaman ko kung ano nasa loob. Hindi ko kasi alam nasa loob. Ano yan? Ano yan? Hindi marunong maglasa. Ito yung French toast na parang may jelly or parang, ano ba yan? Parang buko jam. Parang feel ko buko jam. Buko jam, tapos merong mga nuts. Pistachio ba to or some sort of nuts. Yung parang mga, ayan, yung nuts sa Jayco. Yung Jayco donut. Bingsu, ibubuhos na natin yung milk. Peanut butter bingsu. First time ko nakatry ng peanut butter bingsu. So, peanut butter din to? Parang peanut butter na lasa, pero naka-powder. Ay, grabe, ang lamig. Tapos yung sa harap ko pa, ay, yung magjowa, dyan pa sila nagyayakapan talaga sa harap ko. Huwag naman kayo magyayakapan sa harap ko. Itong nilalamig na ngayong tao. Iingitin niyo pa talaga. Kayo na. Oo na. Nakikita ko naman na magjowa kayo. Hindi niyo naman kailangan patunayan sa amin. Maging ano naman, conservative. Maging considerate. Maging considerate naman sa mga mararamdaman namin. Ang hirap palalamigin na mag-isa. Kaya kayo guys, minsan magjojowa kayo kapag maaga pa, jowa na. Kasi pag mga ganitong edad, wala ka na, yung mga kaidaran ko may asawa na. So wala na akong mahanap na kaedad ko. Kaya pumapatol na lang ako sa bata. Charot. Kasi yung mga kabatch ko may mga asawa na lahat eh. Ako na lang yung natitira eh. So doon na lang tayo sa mga bata. Maraming bata eh. Nagkukulang na sa ka-age natin. Doon tayo sa maraming supply. So guys, it's time for us to say goodbye to Daegu. We are now going back to Seoul for 2 nights or 3 days. So ito yung Daegu bus terminal, no? Yan yung
Kung dyan tayo nag-arrive from Gyeongju, di ba nag-bus tayo papuntang Daegu dito. Siguro if magbabus din kayo papuntang Seoul, meron din daw bus papuntang Seoul eh. Dito rin siguro kayo dyan sa terminal na yan. Sabi ni Kim, mga 3 to 4 hours yata ang bus papuntang Seoul. But I'm gonna take the KTX. Ito sa katabi niya lang. Ito yung parang Korean train. Ano bang X? KTX, Korean train. Exclamation mark. Charot. Hindi ko alam. Yan din yung KTX din yung papuntang Busan. Kung for example from Seoul, pupunta kayo ng Busan, magki-KTX din kayo. But tayo from Daegu to Seoul. Ayan. Miss natin yung Daegu, no? I think parang gusto kong bumalik ng Daegu, mga cherry blossoms, no? Mga ganong season. Para mas makita natin yung mga magagandang blossoms dito. And I think marami pa akong hindi napupuntahan. Kasi may nakita akong parang hop on hop off na bus. Tapos chinek ko yung parang mapa niya. Ang dami palang pwedeng puntahan dito sa Daegu na hindi natin napuntahan. So next time siguro we can spend more time here. And parang mas slow pace lang na chill yung travel natin. And mas marami pa tayong mapuntahan. Kasi I think Daegu has so much to offer. Hindi lang siya masyadong nasa-showcase. Hindi lang siya masyadong napupuntahan ng mga foreign or even mga Korean tourists, I think. But I think Daegu has a lot to offer. And we are going to explore that next time. Okay? Yan lang. Mag-say goodbye na tayo to Daegu. Bye-bye, Daegu! It was a short and memorable trip, no? Maraming salamat, Daegu!